Ako, alam mo ba kung ano ang project manager? Hindi din ako familiar. Ikaw, Jessica, Alam mo ba kung ano ang isang project manager at kung anong ginagawa nito sa construction? Ang pagkakaalam ko, ang project manager o PM ang overall in charge sa isang construction project. Siya ang nag-aayos ng lahat para maging maayos at successful ang buong project. Siya din ang nagpaplano kung paano tatakbo ang construction mula sa schedule, budget hanggang sa manpower. At saka, ang project manager ang nag-coordinate sa ibang professionals gaya ng architects, engineers at contractors. At higit sa lahat, ang project manager ang responsable sa safety ng buong site. ikaw, if you want to learn more, watch Art Lab. Sit back, relax, And let's explore the world of architecture through the eyes of a true visionary. Jen. Hello Philippines and hello world. Hello classmates and hello sir. Welcome to another exciting episode as we take you along on our journey to interview a project manager, exploring his vision, inspiration, and how project manager plays a vital role in the transformative power of architecture, innovation, and design from a PM's perspectives. As we explore what it takes to lead teams, manage complexity, and shape the skylines of the future. But before that, kilalanin muna natin ang mga bagong mukha na susubok sa bahay ni Kuya. Shoutout sa mga kabataan dyan! Anong ulam? Bigla akong sumakses pero step by step pala bago ako sumakses sa architecture. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakita sa mundo kung anong kaya mo. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo nang lubak-lubak yung daan eh. Bakit nga ba? You tell me. You tell me. Bakit nga ba? Bakit ka? Pinoy tayo. Okay na to! Sa pagpasok ng mga housemates sa confession room, binigyan sila agad ng task ni Kuya. Housemates, ngayon, inaatasan ko kayong maghanap ng may interview ng isang project manager sa isang construction project para maipasa nyo ang subject na ito. Pwede na ba kayo? Architect, in your own words po, what is a project manager? Kailangan meron kang people skill. Kasi pag sinabing manager, mag-handle ng mga tao, number one. Kaya people skill yung pinakauna. Ngayon, yung mga technical, halimbawa sa methodologies of deliberation sa project, yung mga materials, methodologies, etc. Management din yun sa project, pero primarily para sa akin, people management. Kasi pwede mong i-manage din yung mga expert o professional din na nakaposisyon para sa mga aspect na gano'n sa project. Kaya pag-handle. Are you into design, consultancy, or design and build construction? Design and build construction. How important is the role of a project manager in a construction project? Very important. Kasi yun yung pinaka number one eh. Kumbaga sa business kung walang manager, hindi masasayos, hindi ma-organize, hindi ma-perfect, hindi ma-double check lahat. Kaya nasabi ko very important kasi tutusin pinaka-important din. Dahil yun yung hindi lang yung tao magandang As an architect in charge of construction or project manager, how do you handle difficulties in construction projects? Difficulties. Hindi na difficulties, no? Kailangan meron kang stress tolerance, siyempre. Kailangan kondisyon ka sa isip, sa emotion, tsaka sa physical. Kaya kailangan mag-gym para gumanda yung mood mo, para na ma-handle at ma-anticipate mo na maayos yung mga difficulties o stress. Ngayon, palagpasin na natin sa difficulties. Sabihin na natin crisis, no? Para yun na yung worst, no? Kasi nangyayari yun. Hanggat may tao, may crisis. Kaya kami yung abogado, mayroong polis. No? Kaya pag may crisis, pag-handle ng crisis, kailangan in-expect mo na yung mga unexpected. Expect mo na expect mo na lalala ang sitwasyon. Expect mo na ikaw ang sisisiyan. Expect mo na magugulgar sa lahat. Pero kailangan, tsaka expect mo na may mawawala o may magiging kapalit. Pero kailangan i-expect mo rin na lahat ng ulan, lahat ng bagyo, mayroong sunshine. Kumbaga, sisikat din ng araw. At mas malakas at mas matibay at mas matindi ka. Dahil na-experience mo na eh, mas maliwanag pa yung araw nun. Kumbaga, napaganda lang. At saka magiging lesson ka rin sa ibang tao dahil
ma-share mo yung experience mo at maiwasan din nila. Kumbaga magiging force for good ka. Kaya kung tinatanong mo kung paano ko i-handle yung mga difficulties, ganun, i-expect mo na lang. At i-expect mo bandang ulit, matatapos din. Walang places, walang oras na hindi dumadaan. Do you think that architects will serve best as project managers compared po sa mga other construction professionals? Oo, kasi sila yung prime professional. Sila yung may alam ng lahat. Alam nila lahat ng details, lahat ng unang-una sa design kasi yun yung sinusundan sa site sa construction. So sinusunod ng structural design yung architectural design, sinusunod ng plumbing, sanitary, electrical, mechanical, etc. yung design. Kaya yung design yung sinusundan, kaya siya yung the best na mauna kasi siya yung sinusundan eh. Kaya yun yung masasabi ko yung architect, yun yung the best talaga sa pagmamanage. Kasi siya yung pinakasinusundan sa plano pa lang, lalo na sa site kasi siya may alam. What strategies do you use to ensure smooth coordination among different disciplines like yung architects, engineers, contractors, and like in a project? Kung anong strategies o discipline yung ini-implement ko para maging ayos lahat sa pagitan ng mga allied professionals at ng client, simple lang. Unang-una pa lang kasama na lahat. Yung tulong-tulong na lahat, tsaka alam na nila lahat yung role nila. Bawa yung client, alam na nila lahat yung gagawin o nandun na kagad sa tabi mo yung mga structural, mechanical, professional electrical engineer. Yung una pa lang kasali na sila, yung pala yung word. Una pa lang kasali na sila. Hindi yung ginawa mo yung plano bandang muli, pag kailangan lang yung lang pupunta. Hindi. Pinakamaganda yung una pa lang nandun na sila. Kahit doon pa lang sa planning o schematic design ng maaari. Kahit electrical pa yun o ano. Ganun. Yung next naman po, how important is ethics in project and construction management? Very important. Kasi yung attitude mo, yun yung nagde-define sa destiny mo unang-una eh. Dahil yung nade-develop yung habit mo. Kaya important yung ethics para unang-una yung trabaho maging smooth, walang maging aberya. Kasi may isang walang ethics na tao na magloko, maapektuhan yung trabaho eh. How do you ensure that a construction project stay on schedule and within budget while maintaining quality? Kailangan bantayan. Yun lang yung sagot ko, kailangan bantayan. Kasi pag hindi mo binantayan, siyempre, kahit gano'n pa ka-disiplina o kaloyan sa iyo, hindi mo rin masasabi. Next po, what important skills should a project manager keep improving to stay effective in the construction industry? People skill. Yun, kasi ang pinaka-core ng management ay pag-handle ng tao. Kasi iba-iba yung tao, hindi naman katulad ng materials, hindi naman katulad ng technologies. Pag-handle ng tao kasi emotional. Kaya kailangan i-improve mo yun. As future architects, what will you advise us how to manage our own architectural practices specifically in managing projects? Develop stress tolerance. Kaya masanay kang mag-handle ng stress. Kasi nakambal na yun ng professional at kahit ano pang business. To a degree business. Kahit na sinasabi natin tungkulin yung ganito, nagiging business. Kasi may kasama pera, tsaka tao, tsaka deals. Develop stress tolerance. Yung kahit gano'n pa kabigat yung hinaharap mo, kailangan alam mong harapin at hindi ka bibigay. Maraming pwedeng ano yun, may stress ka sa budget, may stress ka sa kontrata, yung kaso-kaso, although wala naman tayo gano'n. Baga, may posibilidad yung kasama pera sa deals. And that concludes our vlog tackling how to become a project manager. We hope that you take this info in mind. And also, we would like to give thanks to architect Michael Tinikdao for sharing his expertise with us today. It's been truly enlightening. And to our viewers, if you have any questions or want to learn more, feel free to drop them in comments below. So don't forget to like and subscribe for more insightful interviews. Okay na to! Mayroong magkakaiba, sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, ngunit isang pagtutunguhan. Gabay at pagmamahal ang hanap mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka mang talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo.